Samahan nyo kami ngayong araw sa mga simpleng pangyayari at simpleng ginagawa namin sa buhay naming mag-asawa kasama ang aming pamilya. Ngayong araw marami kayong malalaman dahil iba ito sa nakasanayan yung mga nakakatawang video namin. Ngayong araw nga ipapakilala namin sa inyo ang aming simpleng buhay at aming mga simpleng gawain. At ipapaalam namin sa inyo ng mabilis kung paano kami nagsimula. Dahil sabi ng iba, masarap daw ang buhay ng mga vlogger. Naku, sana magdilang anghel po kayo. Ang sarap sana nung ganun, no? Pahiga-higa na lang tayo. Kaso hindi ganun ang buhay, talagang lahat pinaghihirapan. Nga pala ngayong umaga bago ko pa makalimutang sabihin, maglalaba pala kami ni babe. At kahit sobrang dami na naming labahin, kahit gaano pa yung karami, sobrang tuwa pa rin namin dahil meron na kaming automatic na washing machine, hindi na kami mahihirapan. Maglalagay na lang ng sabon, maglalagay na lang ng downy at isasaksak na lang yung hose at kusa lang dadalo yung tubig. At pagkatapos ng 50 minutes, halos tuyo na siya at mabango pa. Ang galing talaga kasi isasampay mo na lang siya. Malaking tulong talaga to lalo na kapag busy kami ni babe at marami kaming ginagawa. Pati yung mga bisita namin kapag konti lang yung dala nilang damit, nakakatulong to para makapaglaba agad sila at makatuyo. Pero alam nyo ba, ngayon lang kami nagkaroon yan. Lahat naman na makikita nyo sa amin, ngayon lang talaga kami nagkaroon yan. Dahil lahat talaga na magagandang bagay at magagandang pangyayari ay may malungkot na pinagdaanan sa likod nito. Lahat ay nagmula sa pagsisikap at pagtitiis. Alam nyo ba, sa sobrang pagmamahal namin sa isa't isa, kahit first week pa lang namin ay hindi na namin kayang matulog nang hindi kami magkatabi at magkasama. Kaya ang ginawa namin, nagsama na kami at pinilit naming umupo ng bahay kahit binabaha. As in, araw-araw talaga kaming binabaha, araw-araw kami naglilimas ng tubig sa loob ng bahay namin. Nakailang beses na rin kaming palipat-lipat ni babe ng apartment at maraming pagsubok pa. Anyway guys, ito nga pala yung uulamin namin ngayong tanghali, longganisa at itlog na pula na nilagyan ng kamatis. Tapos ayun guys, bago ako makilala ni babe, isa akong service crew sa iba't ibang klaseng fast food. Paminsan rumarakit din ako ng event host, event singer, aspiring lang naman, hindi professional. Nagtry din ako ng ilang beses mag-apply sa BPO o call center. At kagaya nyo, bumabagsak din ako ng maraming beses. Dahil syempre, bobo, hindi matalino academically. Tapos, nung nakapasa ako ng isang beses, umalis din ako. Dahil hindi kakayanin ng oras at biyahe. From Bulacan pa to Green Hills, kaya sabi ko, wag na lang. At nung panahon na hanap ng trabaho, nakilala ko si babe at pinasok niya ako sa catering kung saan siya nagkatrabaho. At eto pala guys, bago ko makilala si babe, isa siyang madiskarte at raketera. Bilang makeup artist at organizer sa Bicol, nagtuturo din daw siya minsan ng sayaw at sumasali siya sa mga Miss Gay. Talagang nakilala ko siyang masipag at nakakatuwa talaga siya. Mahilig siyang magpatawa pagkasama yung kaibigan at pamilya niya, parang ako din. Nagustuhan ko talaga siya ng sobra dahil pareho kaming may pangarap para sa pamilya. At maabilidad at madiskarte. Tapos yun nga, nung nakilala ko siya sa Facebook, pinasok niya ako sa catering. Matagal na siya nagtatrabaho doon sa catering, ako 1 buwan lang. At dahil hindi sapat ang kinikita, nagdesisyon kaming umalis at maghanap ng ibang trabaho. At dito kami sa Bulacan tumira kung saan malapit sa pamilya ko. Nakitira kami ni babe sa pamilya ko ng mga 3 buwan. Tapos nung kinaya-kaya na namin, bumukod na rin kami. Pinilit nga namin bumukod kahit sobrang binabaha yung nilipatan namin ni babe. Sobrang nahihiya na rin kasi ako sa pamilya ko kasi yung tinitirahan namin noon sobrang liit. Tapos ang dami pa namin kapatid. Simula nga nung bumukod kami ni babe, ang dami na namin pinagdaanan. Kung ano-anong insekto at lamang ka na lang pumapasok sa bahay namin, may alopihan, may uod, may bulate. Tapos minsan nakikitulog kami sa kapitbahay namin pag binabaha kami ng sobra. Kung napapanood nyo man to sa nagpapatuloy sa amin pag binabaha kami, sobrang salamat po sa inyo. Malaki ang utang na loob namin sa inyo kapag binabaha kami. Tapos yung una nga pala namin gamit na kalan noon, yung super kalan. Tapos kapag naubos yung laman ng super kalan, maglalakad ka sa malayo kapag wala kang mabili sa malapit. Tapos nandyan yung aawayin kayo na may-ari ng bahay kasi hindi daw kayo nagbabayad ng bahay, yung pala hindi lang nilista ng katiwala. Kaya wala kang magagawa kundi humanap na naman ng bahay at lumipat. Tapos kadalasan sa kakahanap mo ng murang apartment, doon ka mapupunta sa depressed area. At alam niyo yung feeling na may problema na nga kayo sa pera ng asawa mo at nagkakaroon kayo ng iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay. Yung dalawa na nga lang kayo, ang dami pang problema. Andyan yung biglang may tatawag, magchat-chat, magte-text sa pamilya yung dalawa na may problema. Tipong kahit nakabukod kayo, hindi lang sarili nyo yung poproblemahin nyo. Hindi kayo lusot o hindi kayo ligtas sa kanya-kanyang problema ng pamilya nyo. Syempre, hindi nyo naman sila pwedeng pabayaan, damay na rin kayo. Kaya kahit nakabukod na kami ni babe, gumagawa pa rin kami ng paraan para makatulong sa maliit na paraan. Kahit nga nung mga unang araw na bumukod kami, hindi pa rin nawawala sa isip namin yung pamilya namin at mga magulang namin kung paano namin sila matutulungan. Kasi may kanya-kanyang paghihirap at problema talaga ang pamilya namin ni babe. Talagang mas maraming hirap at malalaking problema din ang aming pinagdaanan noon. Kaya nga hirap na hirap yung itsura ko na mag-move on sa paghihirap. Ang tagal magmukhang tao.
Hindi guys, ang gusto ko lang sabihin ay wala talagang madali sa mundo. Na bago mo maranasan ng magandang bagay, maghihirap ka muna at magkasakripisyo. Kaya kung nakikita nyo man ngayon ang aming maayos na apartment at maayos na gamit, lahat ng ito ay ngayon na lamang naganap. Sobrang tagal na panahon at taon ang binilang bago ito mangyari. At kahit ngayon nga ay hindi namin maramdaman yung sinasabi nilang masarap ang buhay ng mga vlogger. Kasi hindi lang kaming dalawa ni Babe ang obligasyon namin. Ayaw kasi namin maging makasarili. Hindi lang sarili namin ang iniisip namin. Ayaw namin ni Babe ng ganon, kaya sa mga pangarap namin palagi diyang kasama ang mga magulang at pamilya namin. Kapag kaya namin, kapag meron at sobra, tumutulong kami. Kaya nga sa kabila ng masaya at maayos naming sitwasyon na napapanood nyo sa mga videos namin, sa likod nito ay may tinatagong luha na dulot ng pagsubok at problema ng kanya-kanya naming pamilya. Pero ganun pa man ay gusto namin palagi tayong masaya at tumatawa. Na kahit meron kaming pinagdadaanan, gusto pa rin namin nagpapatawa. Kasi yun ang parehong personality namin ni Babe na gusto naming i-share sa inyong lahat. At araw-araw namin hinahangad ni Babe na magpasaya at hindi yun matatapos. Pero ngayong araw, sana ipagbigyan nyo kami ni Babe na mag-share sa inyong lahat ng lesson. Naway imulat natin ang ating mga mata at isipan na hindi porkit influencer, vlogger, YouTuber, content creator ay masarap na ang buhay dahil lahat ng aming pagpapasaya at pagpapatawa ay maraming luha at bighati sa likod nito. Hindi lang namin yun pinapakita dahil gusto namin mang-inspire at maging matapang sa harap ninyong lahat. Gusto kasi namin yung ipapakita namin yung pagpapatawa lang talaga, kagaya ng mga napapanood nyo sa mga video namin, para kung may problema or nalulungkot man yung nanonood sa amin, kami ay magisilbing gamot. Tulad nga nito guys, na kahit kakaumpisa pa lang namin ni Babe dito sa industriya, tutulungan na rin natin na makalipat sa maayos na bahay ang aking magulang. Kahit wala akong kasiguraduhan kung hanggang kailan ko sila matutulungan, gagawin ko pa din dahil mahal ko sila at para wala akong pagsisihan. Pero alam nyo guys, sobrang saya ng puso ko dahil nailipat ko na sila dito. Hindi pa tayo mayaman at kakaba-kaba pa rin tayo, pero kakapit pa rin ako sa positibo at ating Panginoon. 6,000 ang upa sa apartment na to, wala na talagang mura sa panahon ngayon, pero nararamdaman ko na hindi pababayaan ng Panginoon ng pamilya at mga magulang ko. Kaya ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Sa buhay, wala talaga tayong ibang dapat kapitan kundi ang positibo at pagmamahal ng Panginoon sa atin. Pasensya na kayo guys ha kung wala munang prank ngayong araw. Gusto kasi talaga namin maging totoo sa inyo hanggang dulo. Hindi namin pinasok ang pagbablog para magluho-luho. Ipinangako namin sa sarili namin na nandito kami para mang-inspire at maging totoo. Hindi ito tungkol sa pagiging mabuting tao o pagiging perpekto. Lahat naman tayo nagkakamali at nagkakasala, walang perpekto. Pero ipapangako namin sa inyo na hindi kami titigil sa pagpapatawa at pagpapasaya. Hindi kami titigil sa pagiging gamot sa lungkot nating lahat. Guys, hindi natin kailangan maging mabait o maging santo para makatulong sa mga magulang natin. Sapat na yung pagmamahal natin para maibigay natin sa kanila yung tulong na kaya natin. Alam ko yung iba sa inyo ngayon ay nagugulat. Akala nyo masarap lang talaga yung buhay namin, puro tawa lang kami. Pero pasensya na po kayo dahil hindi po ganun ang buhay. Minsan, kailangan mo magpanggap na masaya para makapagpasaya ka rin ng iba. Minsan, kailangan mo rin magpanggap na malakas para maging lakas ka rin ng iba. Ngayon nga, binabarayan ako tong pader nila para dito ikakabit yung TV nila. Yun ang sinasabi ko, o diba? Kahit hindi ka tunay na lalaki, kailangan mo magpanggap para makapagbarena. Isa lang ang gusto kong iparating sa inyo guys, imulat nyo ang inyong mga mata. Hindi lahat ng vlogger masarap ang buhay. Hindi po ganun yun. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Sadyang pinipili lang talaga naming magpasaya at magpatawa. Minsan kailangan namin piliin na magmukhang maayos sa inyong mga mata. Kahit hindi perpekto ang buhay at may lungkot na nadarama. Bago matapos ang taong ito, sama-sama nating i-claim sa Panginoon. Lahat tayo ay magiging maayos ang buhay. Lahat tayo ay makakatakas sa hirap. Lahat tayo ay matatapos na rin sa wakas ang paghihirap at pagtitiis. Nawa tayo lahat ay luminis ang puso at isipan. Lahat tayong Pilipino ay susuportahan ng diskarte ng bawat isa upang tayo ay umunlad. Buksan nawa ang ating isipan na imbis na humusga ay sumuporta. Hi guys, meron kaming papakilalang bagong laro sa inyo at i-download nyo yung link na sa comment section. Unang-una, bawal na bawal ito sa mga bata at bawal ito sa mga walang pantaya. Gawin nyo lang itong libangan. Pag walang pantaya, huwag na lang tumaya o huwag na lang maglaro. Wala pong pilitan sa paglalaro nito or pagda-download nito. Ito nga palang laro na to guys ay ang Epoch Game. Mag-register na kayo guys sa link na nasa comment section. Ganito lang kung paano maglaro at kumita. Mag-register kayo dito, click register. Tapos ilagay nyo yung mobile number nyo, password, referral ID kung meron, verification code, and click confirm. Tapos sa unang cash in nyo rito, makakatanggap agad kayo ng mga bonus. Maraming sikat na laro dito guys, merong Dragon Tiger, Mines, at kung ano-ano pa. Madali lang yan laruin, alam nyo na yan. Tapos pwede rin kayong kumita sa pag-i-invite na maglalaro. Hanapin nyo lang tong BR Agent, tapos i-share nyo sa kanila yung link nyo. I-share nyo sa mga kilala nyo yung link nyo tsaka yung referral code nyo. Tapos pag nag-register sila sa link nyo, kikita kayo ng pera or makakatanggap kayo ng bonus. Hindi lang kayo sa game kikita, pati doon sa pag-i-invite. Tapos guys, kapag magka-cash in kayo, hanapin nyo lang yung wallet.
Tapos makikita nyo dyan kung magkano yung gusto nyo i-cash in through GCash. Napakadali lang. Tapos kung mag-withdraw naman kayo, hanapin yung withdraw sa baba. Ito. Ilagay nyo lang dito yung amount na gusto nyo i-cash in or i-withdraw. Tapos ilagay nyo yung GCash account number nyo. I-bind nyo lang. Tapos papasok na siya sa GCash and mawi-withdraw nyo na yung kinita nyo. Ganun na kadali. Mag-download na at mag-register na sa link na nasa comment section. Laruin ang Epoch Game. Bawal sa mga bata to.